mag-lose ng weight from here up to here? Best question, bakit ka nga ba hindi naglo-lose ng weight? Yan ang sasagutin natin today. So kayong interested ka nang malaman yan, make sure to keep on watching. Hi there guys! Welcome back to my channel, and yes, this is me again, Shay, and I'm a 6 years advocate of low carb and fasting. So if you are interested sa ganyang mga topic, please feel free to subscribe for more videos up next. Hi everyone! Yes, Burr months na guys, and grabe, for sure marami pa rin nagtatanong, bakit nga ba hindi pa rin sila naglo-lose ng weight, bakit ba hindi pa rin nila nare-reach yung goal weight na gusto nila, bakit hindi pa rin nag-improve yung mga health issues na meron sila, and marami tayong mga sinusubukan na klase ng lifestyle or klase ng diet, pero hindi pa rin talaga gumagana. So bakit ka nga ba hindi naglo-lose ng weight? Tip number 1 is baka naman kasi meron kang health issue na kailangan mo munang i-address. For my 6 years na advocate ni low carb and fasting guys, and yung mga natutunan ko din, hindi lang sa sarili ko but from my students na kino-coach ko guys, is na-realize ko talaga na napaka-importante na naiintindihan natin na yung meron nga ba tayong health issue na dapat muna nating i-address or kailangan natin munang maintindihan, dahil when it comes to low carb guys, kailangan nating maintindihan yung health issue na gusto nating masolusyonan para malaman din natin kung papaano yung tamang low carb way of eating na atake na gagawin natin. And for today's video guys, I wanted to share with you the sample of health issue, health story, and kung bago ka pa lang dito sa channel ko guys, I wanted to share with you na I am a PCOS fighter, I am a PCOS fighter. So kung common yang klase ng health issue na yan sa ating mga girls. So pag-usapan natin ano nga ba si PCOS. So PCOS stands for Polycystic Ovarian Syndrome. So common siya sa mga girls for the reproductive age guys. Normally yung mga symptoms are limited, common na mga symptoms guys, irregular period, yung iba naman excessive, yung iba may mga skin issues, yung iba kapag nagpa-check ka naman sa doctor makikita mo may mga cysts sa ultrasound, or yung iba makikita mo is meron talagang laging silang obese or nagkakaroon tayo ng obesity, and that's exactly what I experienced. Way back 2019 guys, nung nalaman ko si low carb, sobrang laking tulong talaga ni low carb for me to reverse ng PCOS ko. And it was like 11 years na akong lumalaban kay PCOS that time. And after that 11 years lang pala, malalaman ko lang pala dyan si low carb, kung sana talaga noon ko pa siya nalaman. At least, di ba, mas naagapan ko pa sana ng mas maaga yung klase ng symptoms na meron ako at mas na-reverse ko sana siya. But anyway, sobrang laking tulong talaga na merong low carb way of eating na nakilala ako, kasi siya lang yung nakatulong sa akin to reverse yung mga symptoms na meron ako kay PCOS. When it comes to PCOS guys, isa sa mga reason niyan is na-activate na kasi natin yung insulin resistance na sinasabi. Sobrang lawak ng topic when it comes to insulin resistance, pero pasisimplihin lang natin. Pag sinabi natin meron na tayong insulin resistance guys, based sa aking pagkakaunawa in the past few years is hindi na properly nagre-respond si insulin sa katawan natin. So normally guys, kapag kumain tayo, ayan, so kapag glucose yan, may sugar yan, laging gising si insulin, kasi si insulin po ang driver ng ating glucose or sugar sa ating body. And normally, syempre, yung process all throughout, pupunta siya dun sa cells, dapat magre-respond yung ating cells kay insulin. Yun yung normal way. But kapag hindi na nagre-respond properly yung insulin, then yun yung sinasabi nating insulin resistance. And common yan, dyan nagsisimula yung mga health issue na meron tayo katulad ni PCOS.
So, kung ang reason ng insulin resistance, guys, ay ang sobra-sobrang take natin ng mga high-carb foods, 'di ba? And then ng mga sweets, laging tumataas yung sugar level natin dahil doon. Ano yung pwede nating gawin para mas malesen natin yung sugar intake natin? That's the time na gagamitin natin si low carb way of eating. Low carb way of eating, hindi lang siya nakakatulong sa PCOS, marami pang mga health issues na pwede niyang matulungan na i-improve if you are with the low carb na mga group, na mga community, malalaman ninyo yung mga stories nila. But yes, for me, as a PCOS fighter, nakatulong talaga siya sa akin and I have also other health issues na nakatulong. So, paano ba natin ginagawa si low carb? But first, ano nga ba si low carb? Si low carb way of eating, guys, is magpo-focus tayo instead na si carbs muna, ipa-prioritize natin si protein, si healthy fats, and si protein, and then huli na po ang ating healthy carbs. And healthy carbs ang tinitake natin when it comes to low carb, but we have to make sure na nakafocus tayo sa healthy fats and protein sa mga pagkain na ini-intake natin or sa mga drinks na ini-intake din natin. So, sobrang halaga, guys, na alam natin yung mga health issue na meron tayo para alam natin kung anong klase ng low carb way of eating ang gagawin nating atake para ma-reach natin yung goal sa health issue na meron tayo. Kasi imagine if I am a PCOS fighter and I'm doing a lifestyle na nagpapataas palalo sa sugar level ko everyday, siguro hindi ko ma-reach yung pag-reverse ng PCOS ko ngayon kasi mas lalo pa niyang mapapalala yung inflammation ko, yung pagtaas ng sugar level ko, pagkakaroon pa ng kung ano-ano pang mga kakaibang simptomas na magaganap at baka magkaroon pa ng other health issue na pwede niyang maging kakambal. So, importante na alamin natin yan. And as I always say to you guys, make sure na kapag gagawin ninyo yung pagbabago kay sa lifestyle, kahit ano man yan, pero pagdating kay low carb way of eating, make sure na guided pa rin kayo ng inyong low carb doctor or kahit regular doctor, okay lang din yun. I hope this video is nakatulong, guys. Pero quick chika, we are having our 15 days challenge nga pala with SJ. So, 15 days challenge with SJ. So, with me sa ating Facebook group. So, meron tayong separate na Facebook group exclusive sa mga nag-join, nag-register dyan sa 15 days challenge para matulungan kayong simulan na nagbabalik ka man or beginner ka man ni low carb para matulungan kang simulan na yung journey mo. If interested ka dyan, mag-message ka lang sa Shea Jella page. Lalagay ko yung link mamaya sa comment section. So ikaw, kumusta ka? Nakatulong ba tong video nito sa'yo? Meron ka bang gustong i-share na health issue mo na gusto mong i-goal na ma-improve this 2025 bago man lang matapos yung year na to? I-comment mo yan down below, then pag-usapan natin on my next video. So, I'm hoping na nakatulong tong video na to, guys. If it is, please make sure to click on like. Make sure to subscribe for more videos up next. And I'll see you on my next video. Don't forget to always keep going. Bye!